Recording in progress. Okay, siya. So, tayo po ay manalangin po sa oras na ito. Ating pagkasuhan ng ating Sunday School. So, ngayon, Father God, ipapasalamat po kami sa kapatid at kapatid nyo na araw na po ng samba at buwisin mo. Salamat po sa pagkabay at pagmuna sa buong salito ng dumaan ng Panginoon na naging mabiyaya ang lahat ng ito despite ng mga pagsubok ng buhay nito, mga nangyari. O Lord, sa aming bansa ngayon, ay ipapasalamat kami sa kailangan namin na ang lahat ng ito inaalam ng Panginoon. Dahil you are a God who controls everything, Panginoon. At this time, as we begin our worship, Lord, despite of mga nangyayari din doon, Lord, your will be done sa lahat ng nangyayari, Panginoon.
And our focus right now is to glorify you, honor you, Lord. This day is a holy day for you. And may your spirit fill us with joy and gladness, Lord, sa aming pag-aaral ng salita. Gabayan niyo po aming guro, gabayan niyo rin po kami sa aming pakikinig, at maging pagpapala to at maging paglabuto sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Purihin ka sa katapatan at kabutihan, ito lang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa oras po, may sinira po natin oras sa ating Lord. Good morning po sa ating lahat. This Sunday ay ikalawa na sa series ng God's Attribute ng ating pag-aaralan. Sa lesson po na ito, we'll be talking about the omnipresence of God. And later, we'll also understand, ano ba itong ibig sabihin itong pagiging omnipresence ng ating Panginoon. Na walang lugar, is either sa heaven or sa hell man yan, or sa entire universe, ay tumapas ka pa sa iba't ibang galaxies, ay nandun ng Diyos. At ano ba ang mga bagay na dapat natin mas maintindihan pa patungkol dito? Kasi ito pong attribute na ito, itong characteristic na ito ng Diyos ay ang hirap niyang intindihin dahil hindi naman tayo ganito. Kumbaga, hindi tayo pwedeng nandito ngayon, tapos yung iba natin katawan, o tayo ay natutunan din sa ating mga bahay. So, we cannot be at the same place, kumbaga, at the same place, at the same time. Hindi pwedeng nandito tayo, tapos yung isa nating katawan ay nandito sa kabila. Pero ang Diyos ay hindi natin katulad. Ang Diyos ay kahit saan pumunta ay naroon siya. Ito po ay konektado sa pagiging espiritu niya. God is a spiritual being. Hindi katulad natin na tayo po ay material being or physical being, meron tayong katawan. Ang Diyos ay walang katawan, He is a spirit. That's why itong pagiging omnipresence, o yung kahit saan ka pumunta, ilalim man yan na lupa, ibabaw man ang kalangitan, kaliwat kanan, nandun po ang ating Panginoon. So what are the objectives ng pag-aaral na ito? Una-una is to explore the significance of God's unbounded presence. Bakit ba ito mahalaga? Anong kahalagahan nito sa buhay ng isang Kristiyano? At yung tanong na, anong gagawin natin dito kung alam natin itong katotohanan na ito, na ang Diyos, yung kanyang presensya, ay hindi, o kumbaga, walang hangganan. Hindi mo pwedeng ilagay sa box ang Panginoon. Dahil siya ay talagang outside the box or outside sa bagay na nagbabound sa isang tao. Kaya nga hindi sinasabi ko na hindi natin siya katulad. Ibang-iba siya. Or sinasabing transcendent siya, mas nakakataas at mas supreme sa kung anong meron tayo ng mga tao. Ikalawa, sa ating objective is to correct the misunderstanding about the nature of God's presence. Ito pong nature na ito, or God's omnipresence rather, ito pong nature na ito is, once again, different sa mga tao. Kaya ang hirap-hirap niyang parang intindihin dahil nga, hindi ito maisa sa buhay. Hindi pwedeng ang isang tao ay magkaroon ng omnipresence. Pero mamaya, titignan natin yung mga misunderstandings na yan sa nature ng pagiging all-present God ng ating Panginoon. Ikatlo is to demonstrate how an understanding of God's omnipresence can comfort Christians experiencing hardships. Kasi ang tanong lagi, nasaan ang Diyos sa mga panahon na naghihirap ka? So sabi dyan, dito natin maiintindihan na yung God's omnipresence can comfort Christians experiencing hardships. So simulan po natin ng lesson sa unang punto ng ating pong topic, which is everywhere present. So kung i-describe natin ng Diyos, yan siya.
He is present everywhere. Kahit saan tayo pumunta, nandun siya. So the doctrine of divine omnipresence teaches that God is at the same time present in every part of the universe. So paano ito naging possible? Katulad nga po ng sinasabi ko sa kanina, this is possible for God to be present at the same time in every part of the universe because He is a spiritual being. Hindi nakaka-experience ang Diyos ng mga tinatawag na spatial constraint o yung kailangan niyang mag-occupy ng space. But no. Bakit? God is outside space. Hindi siya contained ng space na ito. Kumbaga tayo, pag naupo tayo sa isang lugar dyan, nandyan tayo. Ang Diyos hindi kailangan ng upuan, hindi kailangan ng mga bagay to occupy a space. Bakit? He occupies everything. At hindi rin siya nakikita kasi nga, He is a spiritual being. At tayong mga tao ay hindi spiritual being. We are physical being. Kaya kailangan natin ng something to occupy kung tayo ay pupunta sa isang lugar. Kumbaga parang, pag pupunta ka sa kaibigan mo, ang unang tanong, may tutulugan ba ako? Diba? Yan po, ano? So, yun yung tinatawag na spatial constraint. Pag wala kang tutulugan, wala kang lugar o space dun sa lugar na yon, malamang sa malamang, baka hindi ka patuloyin nung kaibigan mo. Pero ang Diyos, hindi kailangan ng ganon. Ang Diyos is a spirit, hindi siya physical. Yun po yung aking pinapaliwanag. So, hindi niya kailangan ng space to be in one place o pumunta sa isang lugar at kailangan niya ng lugar. Hindi po. He is everywhere. That's why, ulitin po natin, siya ay present kahit saan ka pumunta sa mundong ito. Kahit sa langit, sa ilalim ng lupa. So yung paggalaw ng earthquake o yung paggalaw ng lupa, that's earthquake, ay alam ng Panginoon yan. Hindi yan lingid sa kaalaman niya. Because why? He is present sa ilalim ng lupa. Hindi pwedeng sabihin na, ay, lumindol, parang natutulog ang Diyos. No. Hindi po yan pwedeng mangyari. Alam niya yan. He knows that. At dahil present siya sa lugar na yon. Ikalawa, moreover, when God is present in all places, He is present in the fullness of His being. So hindi pwedeng guni-guni lang natin ng Diyos. He is present truly sa kung saan man tayo pumupunta. Mamaya po sa ating preaching, pag-aaralan po natin yung Psalm 139, 7-10. At dyan po natin makikita yung idea o yung scope kung hanggang saan ba umaabot yung presensya ng Diyos. Ano pong sabi diyan? Basahin ko, magsimula ako sa 8-10. Later naman ay preaching naman ito. So mamaya ay pag-uusapan pa natin siya sa preaching. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Mamaya ko na papaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng Sheol na yan. You are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. So kahit saan tayo pumunta, heaven, sa mataas na lugar. Sheol, sa malalim na lugar, even at the lowest point, whether we flees sa silangan o sa kanluran, nandoon ang presensya ng Diyos. At hindi po yan mawawala. That's the imagery. Yan yung illustration na ipinapakita sa atin ng Psalm 139 verses 8-10. At later, pag-aaralan pa po natin yan. Ngayon po, let's talk about the heights of heaven. Sabi na ang Diyos daw ay nasa heaven. Nasa kaitaas-taasan ng kalangitan. Kung pag-uusapan natin ng kalangitan, may tinatawag ding third heaven. So, nandun ba ang Diyos? Yes. The answer is yes. Bakit? Number one, God transcends human power and understanding. Ulitin ko, iba ang Diyos. Hindi siya katulad natin na tayo ay limitado.
Our God is unlimited. Hindi siya limitado ng mga bagay na katulad natin. Tayo may time na hinahabol. Ang Diyos ay wala. At may space na tayong kinakailangan. Kaya nga pag masigip na sa jeep, di ka na makakapasok. Pero ang Diyos hindi. Kahit walang space dyan, because He is a Spirit, pwede siyang makapasok doon. And also, the Scripture, o itong Bible, na ating palaging pinag-aaralan, ay nagpapatunay na ang Diyos ay talagang nasa kaitaas-taasang lugar, which is the heaven. Psalm 123, verse 1, the Lord is enthroned in the heavens. Yun ang sinasabi doon. And also, sa Psalm 97, verse 9, God is exalted over all competitors. Pati kay Satan. Nasa heaven siya so hindi pwedeng mamuno si Satan in a sense na may full control siya. And he rules over all the earth. Saan siya nagro-rule? Nasa heaven siya, under His ruling. God's throne is high and lifted up. Isaiah 6:1, that talks about also the idea of heaven, high and lifted up. God's throne room is in heaven. Revelations 4, verses 1 to 2. So dito makikita natin na ang Diyos ay nasa kalangitan. At hindi naman ibig sabihin na siya ay tawag dito, nandoon lang. At the same time, siya rin ay nasa iba't ibang panig pa ng universe na ito, ng created earth na ito, o world na ito. So Christians in all places and time can trust in the knowledge that their God is in absolute control and is actively at work in their lives. Kaya nga po hindi pwedeng na nasa isang lugar tayo and then we think na parang wala doon ang Diyos. Dahil kahit saan tayo pumunta, pinamumunuan niya tayo. Sinasamahan niya tayo. Nandoon siya. Katulong niya tayo o tinutulungan niya tayo rather. Because why? He is omnipresent. Kahit saan tayo pumunta, nandoon siya. Ano pa? Near the earth. Ito pong sinasamba nating Diyos is transcendent and immanent. Ibig sabihin, pag sinabing transcendent, siya ang nakakataas sa lahat. Pero, kahit na nakakataas siya sa lahat, yung sinasabi ni Pastor Daniel nung isang linggo, na iniwan tayo ng Diyos, ay hindi po yun totoo. Why? Because He lived with us. God is with us here on earth. That's the immanence na meron ang Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan. Kasi kung iniwanan niya tayo, He is not omnipresent. Kahit saan, hindi mo siya makikita. So the Scripture affirms God's commitment to His creation and His people. Ulit-ulitin ko po, kahit ano man ang pinagdaraanan natin, kasama natin ang Diyos. He is present and active in our lives, working. Although minsan, dahil nga tayo ay mga blinded spiritually, minsan hindi na natin nakikita na nandiyan ang Diyos. Or sometimes, hindi natin siya pinapansin. We neglect the presence of God in our lives. Pero the truth is, never in the history of mankind, na nawala ang Diyos. Nandun siya palagi. And He is committed to His people. Lalong-lalo na dun sa mga ligtas. Sa Kanyang mga pinili. Hindi niya ito iniiwanan. Nandiyan ang presensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Nakasakasama natin everyday. Pero nga, minsan, we neglect yung bagay na yon. Sabi dito, God accompanies His people in the valley of death.
Psalm 23 verse 4. Naalala niyo po ba yun? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kasama ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ang nagsasalita doon is si David. Pero in a sense, every Christian, lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay applicable ang Psalm 23. Na kung saan, kahit anong mangyari sa atin, nandyan ang Diyos. He is present. And we cannot question na bakit wala ang Diyos o nasaan ang Diyos o natutulog ba ang Diyos during that time. No. God is present on earth and in heaven. So kanina pinag-usapan natin, He is present in heaven. Now, ay present on earth. So at the same time, yes. Because He is God. Kung hindi niya kayang gawin yon, hindi siya Diyos. At He is not worth worshiping. Pero kaya niyang gawin yon. He is present everywhere. Kaya He is worth worshiping, and also, concludingly, He is God. God dwells both in the high places and the humble and lowly. Walang pinipiling lugar ang Diyos, kahit saan naroon siya. And also, ito pa yung maganda rito. At the end of the age, matatapos ang lahat, pero ang Diyos mananatili. He will still be present, never leaving, never forsaking His people. At kung isa ka sa anak niya, that is a relief. That is a hope na kailangan mong panghawakan. Na even though sa mundong ito magulo, He will never leave you. He will never forsake you. Dahil bakit? Walang pag-asa sa government. Walang pag-asa sa kahit sinong politician ang maupo. Ang hope lang na meron tayo is sa ating Diyos na kung saan, kahit kailan, nandyan lang siya, He is present, at hindi niya tayo iiwan. Ako, I don't believe na Christians should go out and let their voices be heard by the government. Hindi natin kailangan mag-rally. Why? Because we have a sovereign and an omnipresent God. Ano pang mahihiling natin? Meron na tayo ng lahat. Kaya lang minsan, Christians are what? Blinded by the world's desire. Hindi ko alam kung may mga Kristiyano na ngayon ay makikipag-rally. But I hope wala. Dapat nasa church sila. Kasi why? Kasi pinapakita lang nila na hindi sila nananampalataya. That God is working. Nandito ang Diyos. Hindi siya bulag sa mga nangyayari. Baka nga yung earthquake, isang babala na sa Pilipinas na we are an evil nation. Kaya lumilindol na kung saan-saan. Sineshake na ng Diyos ang mundo. And that's one of the physical evidence na present ang Diyos. Nakikita niya yung sitwasyon ng Pilipinas. At syempre tayo mga Christians, sa Kanya tayo tatakbo. Why? Once again, He will never leave us. He, God, will never forsake us. And also, ito po ang pinaka-nakakatakot. Ang Diyos ay nasa kalangitan, ang Diyos ay kapiling natin ngayon. And also, to those who will not believe in Christ, God is in hell. Anong ginagawa ng Diyos sa hell? Ina-administer niya yung justice. Ibinubuhos niya yung divine wrath para sa mga taong makasalanan. Nakakatakot na bagay yon. Although, sa ngayon, sa iba, hindi sila naniniwala doon. Pero kapag nandun na sila, doon nila marirealize na kailangan nila ang Diyos. But late na po. Sapagkat during that day, kapag nasa depths of hell na sila,
It is God Himself who administers divine wrath in hell. Mga kapatid, yung idea na ang ating Panginoong Jesucristo ang naghirap, bakit may ganon? Para hindi na tayo maghirap sa hell. Siya yung sumalo. But for those who will not believe, for those who will not will not put their faith in Christ, hell is waiting for them. And God is there, nandun ang Diyos, pouring out His wrath and justice. Kaya ito dapat magtulak sa atin to share the gospel. Because hell is hell because of God's wrath. At maaaring ngayon, relax pa tayo kasi sa Pilipinas mainit pero hindi kasing init ng hell. Pero darating ang panahon, those who disobey God will be in hell. Anong sabi diyan? Revelation 14:10 describes eternal punishment taking place in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Christ is there judging, punishing those sinners na hindi nananampalataya sa Diyos. So ngayon, nakita po natin na ang Diyos ay nasa kalangitan. Narito siya sa created earth. And also, He is in the depths of hell. So kahit saan tayo pumunta, nandun siya. Kahit saan man tayo magtungo, nandoon siya. Anong comfort na meron tayo dito? Unang-una, katulad ng sinabi ko, hindi tayo iiwanan ng Diyos. He will never leave us. He will never forsake us. And that is a comfort para sa ating mga Kristiyano. Na ang Diyos natin ay kasama natin kahit sa anumang lugar na nilalakaran natin. Anong danger nito? Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, kita yan ng Diyos. Hindi yan lingid sa Kanya. Yung mga secret sins, yung akala natin, tayo lang ang nakakaalam, hindi alam ng church, God knows. And that is a warning for all of us. That God sees because He is present everywhere. Nasa loob ka man ng bahay mo, saan ka man nagtatago. When God's judgment come upon you, alam niya at nakita niya kung paano ka namuhay. And this is a warning for all of us. Kung hindi tayo magbabago, hell is waiting for us. Hindi ko sinasabi na kailangan nating i-earn ang ating salvation through good works. But no, living a double life, kita yan ng Diyos. Hindi pwedeng Kristiyano ka kapag linggo, pero kapag Monday to Friday hanggang Saturday, you are living a sinful life. Why? Hindi man alam yan ng pastor mo, hindi man nakikita ng church members, nakikita ng Diyos. At you will be punished because of that. Yun lamang po ang ating lesson. Is there any question regarding po sa ating lesson na ito? Kahit sa online, pwede pong magtanong. Maikli lang po ang lesson na ito kasi ang hirap talaga niyang nguyain. Dahil nga, di naman tayo katulad ng Diyos na kahit saan ay pwedeng maging present all the time o kumbaga at the same time. So any question po regarding dito? Baka may nagtatanong kung may limitation ba ang presensya ng Diyos? Wala. Kahit saan tayo pumunta, kahit nasa kaila-ililiman tayo, nasa earth's core tayo, nandun ang Diyos. Nasa, kumbaga, 30 meters below sea level tayo, nandun ang Diyos. Nasa langit tayo, lumilipad tayo through airplane, nandun ang Diyos. Walang limitation ang presensya ng Diyos. May tanong po patungkol dito? Or malinaw naman ang ating pong pag-aaral? Deacon, baka may tanong ka.
Sa ano na. Wala na pong tanong? Mamaya naman po ay i-reinforce ko pa ito through preaching. So kung ano man po yung mga nasabi ko dito ay baka maulit ko for the sake and benefit of the other members na wala po sa ating pag-aaral, ay mamaya pag-aaralan pa rin po natin ito through God's preaching or yung pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Sige po, manalangin po tayo para sa ating natapos na pag-aaral. Aming Ama, alam namin nakasama ka namin ngayon and we acknowledge the presence, Panginoon, na meron ka. Help us. Tulungan niyo po kami na itong naging lesson na ito, mabuksan ang aming isipan at mabago ang aming mga puso at patuloy na dumaan, Panginoon, sa paglilinis na meron ka sa aming mga buhay. Salamat sa kalinawan ng iyong mga salita. Even though, dahil limited ang aming mga isipan, salamat sapagkat nandiyan ang banal na Espiritu upang magturo at magbigay sa amin ng karunungan kung paano maintindihan ang mga bagay na ito. Salamat po. Salamat po. Ito pa aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At sa oras na to, ay tayo po ay magkapasa ng ating Sunday School offering. And we will start our worship at, hanggat tayo natapos ngayon, sige, gaan din na, 10:15 start tayo. Sige. So we will start our worship at 10:15, but right now, let's prepare ourselves for our worship habang pinapasa ang ating mga offering. So God bless po sa bawat isa.